May abandonadong bahay dito sa tabi namin. Ang dating may-ari ay yung pinsan ng lolo ko. Second cousin niya. Natatandaan ko yung matandang yon. Laging kaaway ni mama. Kasi sa likod bahay niya, may 4 na kubo ng baboy. At lahat yun may laman. Kaya nai-imagine nyo na siguro ang baho. Dagdag pa na sa pinakalikod ng property ng matanda, may gawaan ng tuyo, yung anak niya. Nakiusap si mama sa kanila na kahit yung tuyo man lang itigilan na, kasi hindi naman talaga pwede yon dahil residential area kami. Kaso ayaw talaga, kahit daw ireklamo silang mag-ina. Kaya inireklamo ni mama sa munisipyo. Ayun, pinagbawalan na silang mag-alaga ng baboy at gumawa ng tuyo. Makalipas ang 3 taon, ginupo ng kanser yung matanda. Wala pa mang 40 days na namamatay siya, pinarentahan na agad ng anak niya yung bahay. Dito na nagsimula na magkaroon ng kababalaghan sa bahay na yun. Steel window yung bintana na smoke ang glass. Makikita mong may nakatayo sa loob at malapit doon sa bintana. Tapos, marirealize namin na parang hulma ni Baye Ason yung nakatayo na nakatutok sa bintana. Meron ding may makikita kaming tao sa CR sa labas, pero hindi mo mawari kung lalaki o babae. Hanggang sa marahang magmo-move forward yun at makikita mo ng malinaw na kaya hindi mo mawari kung babae o lalaki yun dahil wala itong ulo. Tapos mawawala na ito ng dahan-dahan. Yung unang umupa doon, mga nagtatrabaho sa beer house. Kasama nila yung mga anak nila at kapatid. Kaya marami talaga sila. Maingay sila kahit hating gabi na. Pero carry lang kasi naniniwala talaga kami na pag maingay, naiirita din ang mga multo. Kaso kahit maingay sila, nakikita pa rin namin yung multo ni Bae Ason sa bintana at yung pugot ulo sa labas ng bahay. Hanggang sa nakaaway namin ng mga pinsan ko yung mga anak nila kasi sinabihan nila yung kapatid ko na malandi kasi naka-makeup. Kasama yung kapatid ko nun sa Sagala eh. Siya yung Reyna Elena. Sigawan talaga kami lahat kasi mga gago ba sila? Mabuti nga hindi namin nadamay sa galit namin yung trabaho ng mga nanay at ate nila. Mula nun, madalang na silang magingay. Hindi na rin sila tumatambay sa may puso nila na nakaharap sa bakuran namin. Nagsorry din sa inasal nila yung isang babae. Pasensya na raw. Nagsorry siya sa amin at kila mama. Sabi naman ni mama, sige lang at away bata. 1 taon lang ang itinagal nila sa bahay sa kabila kasi napalitan na nun ng mayor sa amin at pinasara ni mayor lahat ng mga beer house. May kasunod naman agad na umupa, isang mag-asawa. Nang maglipat sila, sakto nasa teres kami nila daddy. Nakita namin yung laman ng truck. Ang daming manika. Yung ragdolls, marami talaga. Parang isang malaking balikbayan box na puro ganun. Kaya lang namin nakita kasi yung nagbukas ng pinto ng moving truck, nalaglag yung malaking kahon. Kaya nahulog yung mga manika. Pagkakita namin nun, nagkatinginan kami ng pinsan ko at iisa kami ng naramdaman. Pareho kaming kinilabutan. Lagi lang nakakulong sa loob ng bahay yung mag-asawa, pero hindi sila nawawalan ng bisita. Laging may tao sa kanila. Ilang sasakyan ang nakapark sa street namin araw-araw. Iba-iba. Mas dumarami pa nga pag gabi na. Hanggang sa may umugong ng usapan sa buong barangay. Mangkukulam ang mag-asawa at mga customer nila yung araw-araw na mga bisita. 4th year high school ako nito, 2007. Ang pinsan ko namang si Ate Jo ay kolehiyo na, graduating din. Sabay ang uwian namin kaya naglalakad kami lagi pa uwi. December nang mangyari to kaya kahit 5:30 pa lang ng hapon madilim na.
Sabay kaming natigilan sa paglalakad ng isang bahay na lang ang layo namin sa bahay ni Bai Asun. May dalawang lalaki kasi ang nasa loob ng bakuran nila at yung isa, yapos yung babae, yung isa sa mag-asawa at may nakatutok na baril sa kanya. Yung isang lalaki din ay may baril, nakatutok naman sa asawang lalaki. Naistatwa kami ni ate. Pinagpapasalamat ko noon na hindi pa napapalitan yung poste ng ilaw na napundi yung bulb na nasa pagitan ng bakuran namin at ni Bai Asun. Kasi baka nakita din kami nung dalawang lalaki kung napalitan na yun. Yung lalaking nang necklock sa asawang babae, may sinasabi. Ang sabi niya, tanggalin niyo yung kulam sa nanay ko. Sabi ninyo hindi kayo nangungulam ng basta-basta. Bakit kinulam niyo siya? Bakit niyo hinayaang kulamin siya ng kabit ng tatay ko? Nang marinig ko yun, napagtuunan ko ng pansin yung asawang lalaki. Ang kalmado ng itsura niya. Yung asawa niya rin. Yung babae. Hindi nga siya pumipiglas eh. Hindi naman yung bagong kabit ng tatay mo yung nagpakulam sa nanay niyo eh. Mahinahong sagot ng asawang lalaki. Yung isa pang lalaki biglang binaba yung kamay niyang may hawak ng baril. Narinig ko yung tanong niya. Ano? Hindi naman talaga ang nanay niyo ang pinakauna at legal na asawa ng tatay ninyo. Kaya lang naman siya napakasalan dahil pinakulam niya rin ang asawa ng tatay niyo noon. Huwag kayong mag-alala, hindi na rin magtatagal naman ang tatay ninyo. Pagkasabi ulit no ng lalaki, ikinumpas niya pa kanan ng isang kamay niya. Tapos yung kamay ng lalaking may hawak sa asawa niya gumalaw. At tingin ko, yun ang dahilan kung bakit nakalabit nito ang gatilyo. Sakto sa sentido ng asawa niya. Umiiyak na ako noon. Gusto kong sumigaw pati ni ate pero nawalan talaga kami ng boses. Kasi may anino, malaking anino ng tao na lumapit sa asawang lalaki. Parang bumulong sa kanya. Tapos pumasok yung anino sa loob ng bahay ni Bai Asun. Yung isang lalaki naman na may baril, binitawan niya yung hawak niyang baril at hinila paalis ng bakuran. Yung kasama niyang nakatulala lang sa nakahandusay ng katawan ng asawang babae. Nang makaalis sila, lumapit yung lalaki sa asawa niya tapos sumigaw. Tumawag kayong ambulansya, please! Kami ang tinutukoy niya. Pero walang hotline ng ambulansya dito sa amin noon. Ang natawag namin ay tricycle na siyang nagdala sa kanila sa ospital. Mula ng gabing yun, magkasama na kami ni Ate Jo sa iisang kwarto. Takot na kaming mag-isa. Hindi dahil sa nakita naming nangyari sa babae. Mas natakot kami sa malaking anino. Kasi sigurado kaming hindi yun tao. Sigurado kaming mesa demonyo yun. Hindi namatay agad yung asawang babae. Hindi rin nawala yung maraming sasakyan araw-araw sa street namin. Patuloy pa rin sa pangungulam yung lalaki at araw-araw nakikita namin yung malaking anino na nakasunod sa kanya saan man siya magpunta. Hanggang sa mamatay na ng tuluyan ng asawa niya. Gabi bago namin mabalitaan, akala pa namin ni Ate Jo ay okay na ito. Kasi sa terrace ng bahay nakita namin sila. Siya, yung asawang babae, yung asawa niya, yung lalaki, at yung malaking anino. Yung babae nakatayo sa likod mismo ng swivel chair kung saan nakaupo ang mister niya. Yung malaking anino naman, nasa pinakasulok ng terrace. Sa mga oras na yun, masaya ako. Kasi akala ko okay na yung babae. Nakabenda pa nga yung ulo niya. Kaya akala ko talaga okay na. Pati nga si ate yun ang iniisip eh. Kaya nagulat kami nang magising kami sa ingay kinabukasan. Nagwawala yung lalaki. Nakasalampak siya sa semento. Yung binan niyang lalaki, yakap siya. Tay, hindi. Mabubuhay siya. Yun ang pangako sa akin, mabubuhay po siya. Sabi niya, pero umiling yung biyanan niya na umiiyak din.
Wala pa siyang tinupad na pangako kahit isa, anak. Sagot ng biyenan niya. Sa lamay ng babae, may mga usapan akong narinig. Yung pamilya daw talaga ng babae ang mangkukulam. Pero sinalo ng asawa niya ang karunungan na dapat siya ang magmana. Dahil takot siya sa mga hamon para makontrol yung gabay ng pamilya nila. At sa tingin namin ni Ate Jo, yung gabay ay yung malaking anino. Hindi nagtagal ay umalis sila sa kabilang bahay. Yung lalaki, nakita pa namin siya na nilagay yung isang backpack niya sa kotse, saka umalis na. Yung anino, hindi ko man makita ang mukha o wala man siyang kahit anong physical features. Alam kong nakatingin siya sa lalaki at nagngingit-ngit. Hindi siya makasama eh. May ginawa yung lalaki. Kasi may malaaninong kadena ding nakakabit sa parehong braso at pinti niya. Nung anino, marami pang umupa sa bahay ni Bai Ason, pero pinakamatagal na ang kalahating taon ng pagtagal nila. Lahat sila nagmamadaling umalis. Ang una din nilang himutok sa amin pag nakakakwentuhan namin sila. Mabigat ang pakiramdam nila sa terrace, kaya laging sa likod bahay ang tambay nila. Kaya nga nang maibenta ng anak ni Bai Ason yung bahay sa isang inchik, hindi na talaga natauhan ng bahay. Nilamon na ng mga halamang gumagapang ang harap at likod ng bahay. At dahil dun, hindi na ako natatakot dumaan sa harap ng gabi. Hindi ko na kasi nakikita yung malaking anino sa terrace ng bahay na yun. Dahil natakpan na nga. Pero alam kong nandun pa rin ito. Nakakadena. Kaya ang dasal ko, sana walang makabiling bago sa bahay na yun. Kasi natatakot ako na baka pag giniba ang bahay, tuluyan nang makakalaya ang anino. At hindi ko alam kung ano-anong kasamaan ang gagawin niya. Natatakot ako, lalo baka ang compound namin ang unahin niya.